meron akong na-share sa inyo a few days ago na hindi ko diniscuss. Okay? Parang hinapyaw ko lang kasi sa dami nga natatambakan nga ako ng topic. So ginagawa ko sa intro yan nababanggit ko paminsan-minsan. Itong Syupatembang ni Kuting ay ikot ng ikot ngayon. Naalala nyo, binabash nga si Senadora Amy dahil kontrabida daw si Senadora Amy ngayon sa administrasyon ng kanyang kapatid. Mabuti pa daw yung isang kapatid ni Kuting ay tumutulong sa administrasyon. Alright? May papakita ko sa inyong screenshot maya-maya. Ito ay chat ko sa isang puting ibon na ito palang pag-iikot ng Syupatembang ni Kuting na medyo pinagdududahan kung Syupatembang ba talaga or what. Syupatembang ba talaga? Kasi itong Syupatembang ni Kuting, ang alam ko dito, ampon. Ampon ito ng tatay at nanay ni Kuting. Right? Ampon sa pamangkin or whoever. Pero, kung mapapansin nyo, kamukhang-kamukha ito ni Kuting. Talaga bang Syupatembang niya si Kuting? Or may iba silang relationship ni Kuting? Talaga bang relative sila by blood? Like, siblings? Kasi may naghihinala po na parang hindi sila siblings. Na ito ay Junakis sa Ginsanels. Right? May ganong chika. Yang ampon na yan ng magulang ni Nakuting, hindi nila Syupatembang eh. Yung pinakabunso ni Nakuting, kinasal sa isang Pilyedo nun. Basta, parang oligarch din na Pilyedo, no? Si Kuting kay Butod, oligarch din na pangasawa. Si Manang sa isang Manotok, right? Yeah. Oh. Pero may isa silang Syupatembang na ampun, right? Comment nyo sa comment section kung kilala nyo. May Syupatembang sila na ampun lang. Pero bakit kamukha? Yung Jubaying Ipis, sabi ni Romantic Moon. Ensaymada yon yung Jubaying Ipis. Malaki napapala nun. Baka Team A yun eh, or Team B. Pag Team C, maliit lang ang napapala, mga ate kuya. Okay. So, pakinggan muna natin yung audio ng pag-iikot ng Syupatembang. Okay? Na-share ko to sa inyo pero hindi lang natin pinlay. Basahin ko muna yung article na sinulat. Hindi pa kasi ako umaalis sa isang group na, kasi dati akong supporter ni Kuting, di ba? Hindi pa ako umaalis sa isang group namin. And nakita ko tong video niya na nag-iikot nga siya. Bakit siya nag-iikot? Bakit siya nagbibisi-bisihan? Ngayon, may nag-chat sa akin kanina bago tayo mag-start ng vlog kung bakit nag-iikot ito at natataranta na nga raw. Nakakaramdam na hindi natatagal sa pwesto. At nagmamakaawa daw ito na i-extend ang term. Shoutout ate, you know who you are, ang puting ibon na nag-chat sa akin bago tayo nag-start ng ating vlog. Pero basahin ko muna yung article bago natin pakinggan yung kanyang video o yung boses niya. Madam Bunsuan, yung ampon. Ampon daw yun, di ba? Ampon yun. Ang creepy nga nito sa pelikulang Made in Malacanang ba yun? Or, no, sa Martyr or Murder ni Direk Dari Diap. Para itong bata na bigla na lang sumusulpot. Parang parang haunted house yung Malacanang kasi bigla yung sumusulpot. Hindi yan nagsasalita, ngiti-ngiti lang. Si Madam Bunsuan, or mas kilala sa pangalang Little, ay silencio. Silencio? Tahimik. Ay silensyong tumutulong sa gobyerno, sabi ng article na shinare doon sa grupo na hindi ko pa inaalisan. Grupo to ng mga butante, 31 million group. Nandun pa ako. Hindi pa ako sinisipa ng moderator. Okay. Mababasa nyo naman siguro to or makinig kayo sa akin, ha? Silensyong tumutulong si Little, anak sa pinsan. Wala akong sinabing ganyan, ha? Tabrits Sar, ha? Wala, ha? Si Miss Marley kami sinabing ganyan. Okay. Silensyo or tahimik na tumutulong sa gobyerno ng Syupatembang niyang si Kuting.
paanong masabi ni Manang na napapabayaan ang Mindanao sa panahon ngayon, ay kasi yung chat sa akin kanina mga kuya, doon sa Mindanao, I think in Bukidnon, if not in Iligan, maalin man. Basta nag-iikot, bisibisihan itong Chupatembang, nag-iikot sa Kalakhang Mindanao. Bakit? Okay. Paano daw masasabi ni Manang Ime na napapabayaan ang Mindanao sa panahon ngayon, maliban sa direktang si Kuting ang pumupunta sa grassroots, ito pa si Bunso tumutulong ng tahimik. Akala ko ba yung Bunso yung Irene? Itong little kuning-kuning, ay ampun ito, di ba? Pero kamukha nila, ampun pero kamukha. Kamukha to ni Kuting, makikita nyo mamaya. Charot. Iba talaga ang breeding ni Aimee Tamelmel. Ang tawag na kay Aimee ay Tamelmel. Nabanggit ko ito naman parang kong vlog. Natatalo ng pagkainggit. Inggit daw si Manang sa Chupatembang. Kaya naging oposisyon ng kanyang kapatid. Sino ang kamukha? Ampon pero kamukha, di ba? Makinig tayo ng konti. Oops, sandali lang. Parang kaharap na namin si President. Wow, kamukhang Mas kamukha. gwapo naman ako. Ano ba ngayon? Grabe, di ako stress. Joke lang. Joke lang, kuya. Yes. Huwag ka magalit sa akin. Ma'am Amy, ma'am, Yes, hi. dito tayo sa political season. Oh no, come on. Ano kasi ma'am? No. Ano yung floating yung name niya for Sino? Cagayan de Oro, si Attorney Seth. Parang may nag-invite. Ampun ba talaga siya? Baka anak sa pamangkin or what? Kamukha talaga niya si Kuting, no? Sabi nga niya, mas gwapo pa siya kay Kuting kasi maigsi nga yung hair niya. Hindi naman siguro tutumba patis, no? Hindi naman siguro siya tomboyita. Pero pansin ko, medyo hindi rin maganda yung ngipin nito, no? Lahi ba nila talaga yan na mga crooked ang ngipin? Like mga ngiwi or something? Hindi maganda ang ngipin nila, right? Siguro dahil sa tabako sa Ilocos, what? Nananabako ba ito? Or ngumingiwi rin? Paminsan-minsan ito. Tatanong lang naman tayo. Oh. Pero, ayan nga, itong lugar na to ay sa Kalakhang, Mindanao. Banggit nga na nag-share. Ngayon, may nag-chat sa akin kanina mga at kuya. Tinakpan ko na lang ang pangalan. You know who you are, ate. For her privacy, hindi ko na lang tinakpan ko yung name niya. And ito daw ay convo sa kanilang group chat. Ito ay si ate ay nasa US, okay? Itong ating source, ang puting ibon. Hello, hello. May audio ba? So, ilang screenshot ito ng convo namin na tinakpan ko lang ang pangalan. For her own privacy. Ito yung convo namin. Kulba ka, ay Pokemon. Kulba kaayo si Amy Little. Si Amy Little. Di ba may ganun silang Chupatembang, Little, Kulba kaayo si Little, nagsuroy-suroy whole Pilipinas. So, translate ko hanggat kaya ko. Hindi naman po ako bihasa sa dialektong Cebuano, no? Kasi Cebuano to. O yung mas kilalang Visayan dialect. Pero yeah, sige. Kabadong sobra si Little Amy, sabi. Gumala-gala, pakisabi kung tama yung translation ko mga kuya ha. Biglaan to eh. Gumala-gala sa buong Pilipinas. Dito siya sa Iligan ngayong araw, June 16. So, kanina. Nag-iipon ng pirma sa lahat ng government officials. Or MAGERD. Hanggang sa lahat ng present sa amphitheater. So, parang, parang gym, o amphitheater. Oh.
para i-extend ang current admin for another 3 years ni Kuting. Ormagard. Hindi pa kayo kontento sa 2028? Oh, ang 2031 kasi mga ate at kuya ay very significant sa pamilya nila. Ang alam ko po, hanggang 2031, kasi kung 2028 matatapos ang term ni Kuting, they need another 3 years, no? 29, 30, and 31. Year 2031. Ang alam ko yung significance ng 2031 ay kailangang mahuli ang pamilya ni Kuting ng anemika dahil ayaw nilang i-reveal kung nasaan yung yaman nila na tago or mga ill-gotten wealth nila at ibibigay sa mga biktima ng martial law. Ayaw nilang i-reveal. Swapang nga, sugapa. Okay? Yung nakaw na yaman. So balak silang dakdakpin ng US. Hindi lang madakip si Kuting ngayon kasi meron siyang diplomatic immunity. Leader siya ng bansa natin. Abay, magwawala tayo. Gera yan. Kung love natin si Kuting. Bakit nyo ikukulong ang nakaupo naming presidente? Pero kalikulong nyo na wala kaming pakels. Tama ba mga tet kuya? But there's such a thing as diplomatic immunity. Hindi pwedeng hulihin ang isang leader ng bansa. Parang ganyan yung ganap. So hindi makukulong si Kuting. Hanggang 2031 dapat siyang nasa power. If not, pagbaba niya ng 2028, dakip si Kuting. Kulongil sa anemika. For now, na-enjoy ni Kuting ang diplomatic immunity. Hindi siya nahuhuli, magpabalik-balik man siya dyan. Pero after ng kanyang term, pwede siyang hulihin. Allegedly, nagmamakaawa itong tsupatembang ni Kuting, nag-iikot na sa Kamindanawan, nag-gather na ng mga pirma sa mga public officials doon or government officials. Let's continue reading. Para daw i-extend ng another 3 years ang term, aron maparehas na sa presidente. What? Para mapareho na sa presidente. Please tell Maharlika about this. So tinanong ko, ito yung screenshot ng convo or finorward lang sa akin. Tinanong ko yung source ko, sabi ko, reliable ba yung source ate? Sabi niya, yes, sa group chat namin dito ng Maisog US. Okay, or New York, something. Wait lang tayo ng pictures, baka i-vlog ni Maharlika kasi sa GC namin to, nandun si Miss Maharlika. May GC kami rito ng Maisog nila attorney, abogadong kaibigan ni Miss Maharlika. Magaling managalog. I think ano siya basta napapanood niyo yung abogadong yan, tinakpan ko na lang yung pangalan. Nandun siya sa Maisog rally sa New York, sa parade, okay? Oh. May dagdag pang convo ito. Dali. Alright. Ay, Pokemon. Oh! Ano ba yan? Hirap. Ito yung karugtong. Basahin ko. Yung bunso daw yon, yung umiikot. Based sa Bukidnon. Bukidnon is in Mindanao, right? She will send pics once meron mag-post from city mayor's staff. May mga picture na nag-iikot si Little Chupatembang sa Mindanao, nag-gather ng pirma sa mga government officials at nakikiusap na i-extend ang term ni Kuting for another 3 years. Sabi ko sa nag-message sa aking puting ibon, ay parang may napanood na akong video niyan, namali pa ako ng type, parang may napanood na akong video niyan ate, yung pinakinggan natin kanina. Yun yung video. Nasa grupo pa nga kasi ako ng 31 Kineme, hindi pa ako kinikick out ng admin. Yung video ng pag-iikot at sabi hindi naman pinapabayaan ang Mindanao. So hindi naman sila Hindi sila nagpapaayuda doon, nag-gather di umano ng pirma, nag-aalala lang ang Chupatembang na hindi na magtatagal sa pesto ang Kuting at kung matapos man in 2028 kailangan pa rin nila ng another 3 years. Bakit ka nagpapapirma ng mga government officials at lahat ng present sa amphitheater sa Bukidnon sa Iligan? What for? As proof na ang people, ang taong bayan ay nag-i-initiate or may people's initiative ng pirma para i-extend ang term nila, babaguhin lang ang konstitusyon through people's initiative.
through pirma ng mga tao dahil kailangan nating i-open ang ating economy. Economic provisions, eme-eme lang ang babaguhin. Ito, etchos. Imposibleng hindi nyo gagalawin ang buong konstitusyon ng Pilipinas, buong saligang batas, pinakamataas na batas na umiiral sa Pilipinas. Imposibleng hindi nyo yan lahat galawin. Kahit pa sabihin nyo, hindi. Parang, yung message niya yan ay simpleng-simple mga ate at kuya. Yung hindi namin gagalawin economic provisions lang para i-open na yung economy sa mga investors, hindi na 60-40. Full ownership na. Ang analogy niyan mga ate at kuya, yung kemi hindi natin babaguhin ang buong konstitusyon, yung provision lang. Ang analogy niyan ay ulo-ulo lang. Tara, maglabing-labing tayo, sabi ng lalaki sa babae. Ayoko, baka ipasok mo eh. Virgin pa ako. Hindi, ulo-ulo lang. Ulo-ulo lang, ididikit lang ang ulo sa bukana ng langit. Pero nung nasarapan si Girlie Lai at nalingat habang hinahalikan, ibinaon na sa lupa ang lahat-lahat, hindi lang yung ulo, buong katawan. Yan, right? Ang panlilin lang. Ulo-ulo lang, isasagad naman pala. Economic provisions, eme-eme lang ang babaguhin, pero babaguhin din nila yung haba ng terms. Nadulas na dyan si Gadon. Sabi ni Gadon, yung 3 years ng mga local politicians, gobernador, mayors, SB members, konsehales, yung 3 years nyo gawin na nating 6 years para hindi magastos. Tuwing 6 years na lang may election katulad ng mga presidente, ng mga senador. 'Di ba? O hahaba yung hahaba yung inyong term, natutuwa yung mga local officials. Ay ganun ba? Hindi ako kakabahan after 3 years kung maging mayor, papalitan na ako ng ibang kandidato kahit na ako ay hindi magsipag. Yung term ko na 3 years, gagawin ng 6 years, katulad ng mga presidente at senador. Ay sige, payag kami dyan sa People's Initiative. So, kung si Senador Amy hindi nag-iikot, yung Chupatembang umiikot at nagpapapirma, tuloy pa rin ang masama nilang binabalak. Nabaguhin ang konstitusyon at sa ulo-ulo lang isasagad, hindi ulo-ulo lang. Babaguhin lahat, pati ang haba ng term na dulas na si Gadon sa masamang balak. Si Gadon binibrainwash na ang mga followers niyang natitira na maganda naman pag binago yan yung 3 years magiging 6 years, kikiligin nga naman ang mga lokal na politiko, mga mabababang politiko, di ba? Sa mga bayan-bayan at probinsya. Ay, ganun ba? Pabor, pak na pak. Hindi ako gagastos after 3 years. Hindi ako magre-re-elect. Kasabay ko na ang mahaba 6 years. Matutuwa ang mga lokal na politiko tapos nag-iikot pa yung Chupatembang para i-persuade. Hindi para bigyan ng ayuda ang Mindanao, kundi di umano'y papirmahin din ang mga local politician na magpabor sa pagbabago ng konstitusyon. Desperate much? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.